natanggal na natin. Ayan. So, ito guys, ang gagawin natin, itatanim natin ito. Itatanim din natin ito at saka tanggalin natin yung dahon dito sa baba. Ito, ganito. Yan, tanggalin lang natin. Tapos, itatanim din natin siya. Hello everyone, and this is Kakay Sato again sa Kaysiyahan, and for today's video, gardening time again, and meron tayo ditong succulent na ating i-propagate, another way of propagation sa ating succulent. So ito po yung succulent ko na dati ko pong mother plant siya na pinutol ko sa dulo, tapos itinanim ko siya kasi medyo yung yung puno niya medyo na siya, old na talaga masyado, so hindi na siya kagandahan, kaya pinutol ko sa taas, tapos ito itinanim ko. Ngayon, kung mapapansin nyo, itong mga dahon dito sa baba, medyo kakaiba yung color kasi nga ito pa yung mga old na dahon. Tapos dito sa taas, ito yung mga bagong sibol, kaya fresh na fresh siya tignan. So, ayan, kung mapapansin nyo, stable na talaga siya kasi hindi mo na siya maaalog. So, ibig sabihin may mga roots na po. So, i-propagate natin siya. One way of propagating sa succulent is, lalo na dito sa Echeveria, ilalagay ko lang po yung pangalan nito kasi alam ko Echeveria to, pero I am not so sure kung ano to. So lagay ko lang sa baba mamaya, okay? So pag one way of propagating, gagamit tayo ng ito, sinulid, para hindi tayo mahirapan at saka mas madali itong gamitin. So, at saka hindi siya magkakasugat guys, yung mga gilid-gilid. So, seamless siya kumbaga. So, ang gagawin natin, ganito lang po. Gaganyan natin siya. Kung saan na gusto mo siyang putulin, ayan, hanggang doon. Ayan, pasok natin dito. Make sure lang po na yung gagamitin natin na sinulid talaga siyang matibay para pag pinutol po natin, ayan, so ganyan. So ganyan natin. So gaganunin natin. Sana hindi maputol yung ating sinulid. Kasi medyo may katigasan na po. So, okay guys. So, failed tayo doon sa una nating try. Kasi nga, sinabi ko na, na dapat maging matibay yung ating sinulid. Pero, hindi nga naging matibay yung ating sinulid. Kaya, gumawa tayo ng, nakailang patong ito ng sinulid na sana hindi ito mapatid or maputol kasi medyo may katigasan na po talaga yung ating puputulin. So sana ito ay mag-work na. Kasi na kasi ito guys, matanda na kasi ito, kaya may katigasan talaga ito. So guys, hindi siya umubra sa ating sinulid kasi medyo matigas na nga talaga yung itong puno niya kasi nga mother plant nga ito. So wala tayong choice kung hindi gamitan natin ng cutter. So mag-cutter na tayo para hindi na tayo mahirapan kasi nga medyo matigas talaga siya.
Ayan, putol na po. So, ayan, putol na po siya. So, taran! Ayan, so, naputol na po natin. Okay, so yan na po ang result ng ating, so hindi talaga siya kakayanin ng sinulid kasi nga napaka ano niya, ayan, napakatigas na niya kung mapapansin nyo. Ayan, sobrang ano na siya, matanda na yung puno, so hindi kakayanin ng sinulid. Ayan. Okay. Nagulo pa. Ayan, nagulo pa guys. So, yan po siya sa ano, hindi pa natin tinanggal. Okay? And, okay, since natanggal na natin, ayan, so ito guys, ang gagawin natin, itatanim natin ito. Itatanim din natin ito at saka tanggalin natin yung ano, tanggalin natin yung dahon dito sa baba. Ito, ganito. Yan, tanggalin lang natin. Tapos, itatanim din natin siya. Tatanim din natin ito. Kasi itong variety na to guys, hindi kasi ito siya na hindi ka kasi nakapag-propagate nito na ano, itong dahon lang kasi nga hindi siya ano, hindi siya parang kagaya ng ibang variety na makapag-propagate ka dito sa dahon. Ito itong Echeveria na to, hindi siya po pwede. So kaya ang pag-propagate sa kanya ganito po. So ngayon, kung makikita nyo guys, meron na siyang mga babies dyan sa, ayan, meron siyang mga babies, yan, may lumabas na siyang mga babies sa dulo. So, ayan, nakikita nyo. So, ngayon, dahil inano natin, kinat natin, pinro natin siya, so, for sure, maglalabasan dyan pa ang mga babies niya. And, para mas madali siyang mag-propagate, so ang gagamitan natin siya ng cinnamon powder. So, ito na po, natapos na po natin yung siyang handa yung isang natin para magiging marami yung pinutulan natin. So, dito na naman tayo yung sa dulo. So, ito na po yung itatanim natin for another propagation para hindi pa rin siya mawala kasi sayang din naman ito. So, again, ito linagyan natin ng cinnamon powder para sa mabilis na
usbong ng kanyang mga roots. So ngayon, may hinanda na po ako ditong lupa na pagtatamnan at pot. So ito po guys, ang ating soil mixture nito, mapapanood nyo sa iba kong video. So ilalagay ko yung mga link, lahat ng mga videos ko regarding sa aking succulent, kung paano ko sila inalagaan, nandyan po sa baba lahat. Tignan nyo lang po sa description paano po ako naggawa ng nagmix ng mga soil. So tignan nyo lang po and check nyo na lang, okay? So dito na po natin siya itatanim. And yung iba pala nito guys, pag yung bagong putol, ini-air dry muna nila. Ako naman hindi ko na ini-air dry, pero ang hindi ko po ginagawa ay pag diligan. So yung yung lupa lang, yung moist lang ng lupa na hindi naman siya talaga dry, may moisture siya. So doon ko siya tinatanim, at saka hindi ko siya dinidiligan ng mga 3 days nga ganon. So yun po ang sikreto, na para hindi mo na kailangang mag-air dry, at saka diretso ka nang magtanim. So far effective naman at okay naman siya. Kaya ko, ang reason naman po na sa paggawa ko noon na hindi ko kaagad dinidiligan kagaya ng iba nating pagtatanim dun sa ibang mga tanim na pagtatanim libad po dinidiligan kaagad. Ito kasi para maiwasan natin ang mabulok yung kanyang stem, kasi to siya, matubig kasi itong succulent. So nabubuhay na siya ng hindi mo siya kaagad dinidiligan kasi watery siya. So hayaan mo lang siya, ayan. So yan na po. So para na rin siyang para na rin po siyang buhay. So di ba? So ang ganda. So again guys, thank you so much for watching. This is Kakay Sato sa Kaysiyahan, and don't forget to subscribe my channel para updated kayo sa lahat ng aking videos, maging pagluluto ko man at pag-aalaga nitong succulent at yung mga iba ko pang ginagawa. Okay, thank you so much again. Bye bye for now.